Kapag tayo po ay may inner hurts, nagmamanifest po yan, mga kapatid, in our spiritual. You know, spiritual nightmares, hearing voices, seeing unusual things, lack of control of self-control, loss of spiritual sensitivity. And then, nawawalan tayo ng, you know, yung hindi natin mapapakinggan ang ating mahal na Panginoong Diyos kahit basa tayo ng basa ng salita ng Panginoong Diyos. Minsan hindi natin maunawaan yan. You know, kapag may inner hurts po tayo, yan, nakakakita tayo ng mga unusual things. Lack of self-control, loss of spiritual sensitivity. Pangalawa, kapag tayo po ay may inner hurts, magmamanifest po yan sa ating pong mental depression, fits of anger and rage, confusion, various of fears, mga kapatid. Marami tayong kinatatakutan. At pangatlo po, mga kapatid, ito po yung physical. Magmamanifest po yan sa ating pong physical. Pero ayon po sa IES, o American Institute of Stress, ang sabi dyan, kapag tayo po ay may inner hurts, sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong observa, sabi dyan, number 1, hair loss. Unti-unti, mawawala po yung ating buhok na lalagas. Because of that inner hurts na ayaw natin pakawalan sa ating mga puso at isipan po natin. Pangalawa, insomnia, headache, hindi makatulog, masakit lagi ang ulo. Number 3, mouth ulcers and dry mouth. And number 4, muscle pain on neck, shoulders, and lower back. You know, kapag may inner hurts po tayo, magmamanifest po yan sa ating pong physical, mga kapatid. Number 5, cardiovascular disease and hypertension. Hallelujah! And number 6, asthma. 7, gastritis, ulcer, irritated colon, stomach problems po, mga kapatid. Sino po ang mga nakakaranas ng mga ganyan? You know, kapag may inner hurts po tayo, ibigay po natin sa ating mahal na Panginoong Diyos upang tayo po ay gumaling. Amen! Hallelujah! Ano bang sabi dyan? Skin outbreak, allergies, eczema, 9, nerve disorders, 10, menstrual disorders sa mga women, at sa mga kalalakihan naman, impotence, mga kapatid. Hallelujah! Kapag tayo pa may inner hurts, old age look, kahit na batang-bata pa yan, pero kung titignan mo, amen? Because of that inner hurts, nagmamanifest po yan, mga kapatid. Old age look, number 2, irritable and reactive. Irritable. Kunti lang na sagi sa'yo, ay, average na, nag-speaking tongue na. Reactive. And physically weak, mga kapatid. Kapag tayo po may inner hurts, mga kapatid, nararanasan po natin yan. Tama ba? Parang habong-habo ka, hindi ka naman gumalaw, hindi ka naman nagtrabaho, pero parang habong-habo ka. And physically sick. Mentally unstable, demonized, demon possession, mga kapatid. You know, kapag hindi po yan natidil, ay mararanasan po natin ang mga yan. Kaya sabi niya, emotional wounds, if undealt with, will lead you to bondage and defeat. It can cause deep emotional scars and may even become an entry point for demon possession or demonization, mga kapatid. You know, ang sugatang emosyon, kung hindi maaagapan yan, ay magdadala sa iyo sa pagkaalipin at pagkatalo. At ito ay maaaring magdulot ng malalim na emosyonal na mga peklat. Ito po ang matindi, mga kapatid, na kapag hindi po yan natil, hindi po yan naagapan, hindi po yan naayos, ito po ay magiging entry point
ng masasamang spirito na pwedeng pumasok sa ating buong buhay. Kaya kaibigan, kapatid, surrender po natin yan sa ating mahal na Panginoon Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang isang pusong sugatan na hindi napapagaling, ito po ay isang bukas na pintuan na maging daanan ng mga masasamang spirito. Amen? Kaya ang sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 26, kaya iwasan po natin ito, mga kapatid, na yung galit po natin, yung buot po natin, next, na kung saan, kapag hindi po masamang magalit, hindi po masama, mga kapatid, nakagalitan po natin yung kasalanan. Dahil yan nga po yung gusto ng ating mahal na Panginoong Diyos, na ayawan po natin, kagalitan po natin yung kasalanan. Ang ating mahal na Panginoong Diyos nga ay nagalit. Amen? Pinagtataob niya yung mga mesa dahil nakita niya kung gaano yung mga ginagawa ng mga tao po doon sa templo. Kaya tayo po, mga kapatid, sabi diyan, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Huwag niyo pong hahayaan na yung galit na yan ay dala-dala nyo hanggang sa pagtulog ninyo, mga kapatid. Huwag niyo, sabi diyan, huwag niyo bibigyan ng daan ang kaaway. Huwag niyong bibigyan ng entry point ang kaaway sa ating buhay. Kaya kapag ikaw ay galit, dapat ayusin mo na. Huwag mo hayaang lumugan ng araw. Amen? Lagi po tayong maging mapagbantay, mga kapatid. Sabi dyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hallelujah! Kaya marami po ang napaglilinlangan po sa atin. Dahil nga, hindi po natin binibitawan yung mga hurts na yan sa ating buhay, na nagiging entry point ng kaaway sa ating buhay. Tama ba? Kaya kapatid, yung mga hurts na yan, yung mga wounds na yan, isuko po natin sa ating mahal na Panginoong Diyos upang nang sa ganon ay makakilos ng lubos ang ating mahal na Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen?